Tabuk City Newsbreak. Nagtipon kamakailan ang mga opisyales mula sa iba't ibang organisasyon ng kababaihan sa Tabuk at mga pangunahing miyembro ng Sangguniang Panlunsod upang mapag-usapan ang panukalang pagtalaga ng kinatawan para sa mga kababaihan sa konseho. Public hearing tayo daytoy proposed ordinance. Anya daytoy nga proposed ordinance. The title na An Ordinance Institutionalizing the Sectoral Representation of Women in the Sangguniang Panlunsod of the City of Tabuk, establishing its powers, duties, and functions, providing the necessary legislative staff support, appropriating the necessary funds therefore, and for other purposes. So kaya tayo nga agkaroon ito'y konseho ti sectoral representative iti kababaihan. No amuyo di IPMR, diba? Representative iti indigenous peoples iti Sanggunian. Ada ti duwa nga IPMR tayo. Kas jay ti kaya tayo nga i-duplicate nga on the side of women, adamot kuma ti sectoral representative nga magapu iti women's sector nga representative tayo dito'y Sangguniang Panlunsod. So, nung ma-select, nung may pasada ito nga lintag, kung ma-select ti women's sectoral representative, agbalin nga konsehal isuna, tapno i-represent na iti women's sector iti Sangguniang Panlunsod. Sa pangunguna ni Attorney Zoraida Mia Waknang at Attorney Ivan Yannick Bagayaw ng Committee on Women and Children ng Sangguniang Panlunsod ng Tabuk, pinag-aralan ang mga probisyon ng nasabing panukala na gagawing ordinansa. Base sa draft ordinance, ang panukala ay nakabase sa Republic Act No. 9404 o ang Charter of the City of Tabuk, kung saan nakasaad na kasapi sa Sangguniang Panlunsod ang tatlong kinatawan mula sa sektor ng mga kababaihan, sektor ng agrikultura at alinman sa iba pang sektor tulad ng mga katutubong pamayanang kultural, urban poor at disabled person. Una-un tayo nga po on the legal basis na niya, no dapat ibasihan no magkaroon tayo ti konsehal representing the women's sector. Adda niya, adda jay local government code tayo nga ti ibagbagana the Sangguniang Panlunsod, the legislative body of the city, shall be composed of the city vice mayor as the presiding officer, the regular Sangguniang members, the president of the city chapter of the Liga ng mga Barangay, the president of the Panlunsod Federasyon ng mga Kabataan, and 3 sectoral representatives. Tatan ijay city charter tayo nga isutilintad nga nagbuo or nagbuo iti City of Tabuk kunana. The Sangguniang Panlunsod includes 3 sectoral representatives, 1 from the women's sector, and as shall be determined by the Sangguniang Panlunsod within 90 days. So dati basihan tayo nga or legal basis tayo tapno ang patugaw tayo iti kaslang konsehal tayo nga mangi-represent iti women's as a sector. Napag-usapan sa nasabing public consultation ang mga magiging polisiya, kwalifikasyon, pagpipili at mga magiging responsibilidad at tungkulin ng magiging kinatawan. Pagkatapos ng konsultasyon, inaasahang isasalang para sa unang pagbasa ang nasabing panukala na may titulong An Ordinance Creating the Position of Women's Sector Representative to the Sangguniang Panlunsod of Tabuk City. At yan ang balita para sa oras na ito. Hatid sa inyo ng City Public Information Office. Ako po, si Reddy Retotal. Tabuk City Newsbreak.